mapakalamig, subalit mainit ang Panginoon. Amen. Narito ang presensya ngayon. So, sa gabing ito po ay ang ibinigay sa atin ng Panginoon ay sa 1 John 5:14-15. Tayo po ay tumayo at basahin natin. And 1, 2, 3. This is the confidence we have in approaching God. If we ask anything in His will, He Hear hears us, and if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have what we ask. Okay. Sige po. Maaari na pong makaupo. Dakilang Diyos amang makapangyarihan, dakilang Diyos amang banal, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Panginoon God, muli at dinapong mo kami, Panginoon Lord God, sa bahay panambahan ay Panginoon Lord God, upang magsama-sama at magkaroon ng dialogue sa iyo, Panginoon, magkaroon ng pakikipagtalastasan sa iyo, Panginoon Lord God, ang aming mga panalangin, Panginoon Lord God. Alam namin, Panginoon Lord God, nariyan ka at nakikinig, Panginoon Lord God, at diringgit, Panginoon Lord God, ang aming mga daing. Lord, ikaw manguna, Panginoon Lord God, sa gabing ito, ang iyong salita, Panginoon Lord God, ang maihayag, Panginoon Lord God, itago mo lamang ako sa iyong likuran, Lord God, upang, Panginoon Lord God, ikaw ang makita, Panginoon Lord God, sa harapan, Panginoon Lord God. Yes, Lord. Lord, we ask this in Jesus' name. Amen. Amen. So, basahin ko lang din po sa Tagalog, ano? At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya, sa anumang ating hingin ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa Kanya'y ating hinihingi. This is the confidence. So, ang pagtitiwala ang nasa atin, di ba? Kasi bilang anak ng Diyos na tinanggap natin ang Panginoon, na siya ang ginawa nating Panginoon at tagapagligtas. So, kabilang tayo sa anak ng Diyos. So, bilang anak ng Diyos, naroon ang pagsunod at pagtalima natin sa kalooban ng Panginoon. Na ano ba ang kalooban ng Panginoon is ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita na kung paano ay binibigay sa atin upang tayo ay lumakad ng naayon sa kanyang kalooban. Na huwag tayong maligaw ng landas, huwag tayong mapunta kung saan man. Dahil ang Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng katiyakan. If we know that He hears us, tayong mga anak ng Diyos, tayong anak ng Panginoon, ay alam natin na magmula nung tayo ay tumanggap sa Kanya at sinunod natin ang Kanyang mga kautusan, nariyan ang pangako niya na kung ano man ang ating hilingin ay Kanyang ibibigay. So, hindi basta-basta na hihingi tayo na kung ano lang ibibigay niya, hindi. Merong pamantayan po ang Panginoon. Kanyang kalooban ng pamantayan. Yung kanyang will. Hindi yung ating will, hindi yung ating mga kagustuhan lang. Pero minsan, kahit na may will ng Panginoon ang ating hinihingi, andun pa rin, hindi pa rin binibigay. Pero kasi may takdang oras siya, may sapat na oras siya para tugunin o ibigay ang ating mga panalangin. So, dito po sa ano na to, sa ito i-reveal po sa akin ng Panginoon na testimony ko po sa aking anak.
yung panalangin ko po is taliwas dun sa kagustuhan ng tao. Bagamat ang trabaho kailangan natin, pero minsan nagkakaroon ng impluwensya, nagiging dahilan upang malayo tayo sa Panginoon. So, i-testimony ko lang po yung anak ko. So, 3 years siya sa trabaho. Magmula po noong nagtrabaho siya, nung una nakakatalo pa siya. Pero nung tumagal na, darang na siya sa impluwensya ng kalakaran ng trabaho niya. Nandoon yung mga kung ano-anong mga ginagawa na kahit linggo ay ginagawa pa rin nila maliban sa pagtatrabaho. So, nangulila ako. Talagang naano ko kasi nasa bakasyon ako noon. Ang dahilan sa akin yung trabaho. Pero sa kabila nun, hindi lang trabaho, mga bisyo, mga ano. So, siyempre bilang ama, kagaya ng ama natin na hinihintay tayo na lumapit at humiling sa Kanya. So, ang hiniling ko po sa Panginoon na nawa maibalik siya sa Panginoon kung paano siya nakakilala, yung kanyang unang pagmamahal, kung paano siya lumapit sa Panginoon, na which is ako rin nagkaroon ako ng encouragement din sa mga anak ko kasi sila yung unang nahayo ng pastor namin. So, sila ang naging dahilan kaya ako rin ay nagsimba rin, lumapit din sa Panginoon. Pero noon talagang nasa ano rin ako, nasa madilim. So, akin lang din ang sinusunod ko. So, sa ngayon po, itong kay Ate Jong, ang hiniling ko po na maalis siya sa trabaho. Which is, hinanap natin ng trabaho tapos aalisin. So, kailan ako naghiling ng ganitong doon pa sa amin sa lugar namin. So, nagpatulong din ako sa pastor namin na panalangin ng anak ko na nawa ay manumbalik sa Panginoon. So, pero ako direct po ang hiniling ko na alisin siya sa trabaho na yan, bigyan ng panibagong trabaho. So, itong kahilingan natin, kung naaayon sa ng Panginoon, talagang tutuparin niya. Noong November, nagkaroon po ng suspension ng anak ko. Umiiyak yung asawa ko, sa akin na merong kaso, merong problema sa trabaho. Kasabay pa nung panganay ko, ganun din. So sa una, hindi ko inisip, parang nalungkot din ako kasi umiyak yung asawa ko. Siyempre, bilang magulang, mas mainam na may trabaho lahat para magaan ang buhay, magaan ang Pero nung sabi ko, Lord, tulungan mo ako, enlighten mo ako about dito sa Nung gabi na yun, habang nag-ano ako sa asawa ko, parang naawa ko sa kanya kasi siyempre, andun siya. Kasama din siya sa trabaho doon. So, nagkaroon ng suspension, tapos natanggal. Pagkatapos ng suspension, na-terminate. Tapos, nireveal sa akin ng Panginoon na sabi niya sa akin, nasabi ko, nagtanong ako, Lord, tama po ba itong nangyayari sa amin? Na ako dito, wala na nga akong trabaho na maayos dahil din sa sitwasyon ko ngayon. So, tapos nangyari pa yung gano'n, sabay-sabay kami. Pero nung gabi na yun, nilibig sa akin ng Panginoon na sabi niya, ito ang panalangin mo na ang anak mo ay maibalik sa akin.
So agad akong napukaw na ito pala ay talagang truly na yan talaga ang hiniling ko na maalis siya dun sa trabaho na yun. Bigyan ng mas mainam na trabaho na naaayon sa kanya, yung trabaho na nanggagaling sa kanya. So, kinausap ko yung asawa ko na huwag kang malungkot dahil yung pagkatanggal o pagkaalis sa trabaho ng anak natin, may purpose ang Panginoon. Ang panalangin ko ay talagang tinugon kasi ito ang sabi dito, di po ba, na magtiwala sa Kanya at humiling at diringgin niya. Whatever we ask, we know that we have what we ask of Him. So yun po ang direct na hiniling ko na talagang maalis. So talagang truly na ito nga ay kung sa kanyang kalooban, sa kanyang kagustuhan na mapalapit sa kanya, ay talagang tutuparin niya. So ito po yung testimony na para sa anak ko na yun nga po kanina, si Ate Jong po kung sino hindi nakakilala, na nais ko po na makarating siya dito, mas mainam kung dito para mas makasama natin sa ating sama-samang panalangin at dito magamit ng maibalik ang kanyang kasi nag-ano rin po siya, nagpapa sa music team member din po siya. Kaya nais ko po na nawa ay makarating siya dito sa kanyang kalooban. Na nagtitiwala ako na umaasa na talagang tutuparin talaga ng Panginoon dahil may unang hakbang na siyang ginawa. Yeah. Dahil kahit na trabaho yun, talagang inalis niya doon. So, sa atin po na narito ngayon na kung ano man ang kalooban ng Panginoon, yun po ang naka-align tayo doon sa kanyang yung hinihiling natin na panalangin. Kasi hindi basta-basta na humingi tayo na hindi align sa kanyang kalooban. So mahirap po yun. Hindi po nararapat na bilang anak ng Diyos kasi tinanggap natin ng Panginoon na bautismuhan tayo sa tubig, sa espiritu at sa dugo. So truly na ang Panginoong Jesus ay talagang tinanggap natin bilang ating tagapagligtas at Panginoon. So sa gabing ito po ay in-encourage ko po na ang bawat isa na kung manalangin man tayo po ay kahit na labag sa kalooban ng tao, kagaya nun, ang panalangin, walang mananalangin na tanggalin sa trabaho ng ganun, di ba? Dahil kabuhayan yun. So, nasa sa atin na lang yung kung pag-iinamin natin o ma-impluwensyahan tayo. Kaso lang po, yung anak ko nga po, hindi ganun ka-rooted pa sa salita ng Panginoon. So, madali pa pong na-impluwensyahan ng mundo, na madaling na-impluwensyahan ng kung ano-anong bisyo. So, sa ngayon po, masaya po ako na naalis siya sa trabaho dahil sa ngayon po, nagagamit na siya sa bahay. So, yung dating hindi niya ginagawa niya na sa bahay. So, yung mga verses na akin pong napapadala, dati, ina-ignore lang. So, ngayon, meron na pong pagmamahal na at binabasa na po. So, sa akin po, sa Panginoong Hesus, Panginoong Diyos Ama na nagbigay ng katugunan, nagbigay ng kasagutan doon sa aking kahilingan na maalis yung anak ko. Ito po ang pangalawang kahilingan ko po na nawa ay makasama natin siya dito po. Sa pagluhod po natin, nawa po ay maisama po natin sa panalangin na nawa po ay makarating po siya dito sa akin. Mas mainam po na dito po para po masubaybayan at talagang maitaguyod ang makasama natin po siya kasi siyempre hindi po
para sa akin po kung mapunta siya sa ibang bansa, mas hindi pa rin po ako panatag. Mas panatag po ako dito dahil dito rin po ako na kahit na Christian po ako dun sa Pilipinas, hindi rin po ganun katatag ang ano. Pero dahil po dito sa ganitong gawain, Bible study, panalangin, pagpapalakasan sa kapatiran, nandoon po yung tinatawag na yung kapatiran sa pananampalataya upang lalong magkaroon tayo ng kaalaman sa pananampalataya. So yun lamang po at maraming salamat. Amen.